Ito ang nakakagulat. Handang-handa na umano ang libu-libong miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF na pinamumuluan ng dating gobernador na si Norby Suari. Oras na para bigyan sila ng signa ni Vice President Sara Duterte upang labanan at pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon na pinamumuluan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang naging pahayag ng MNLF spokesperson at State Chairman na si Rolando Olamide sa isang live interview. Ayon nga dito ay kitang-kita umano natin ang ginagawang panggigipi ng kasalukuyang administrasyon kay VP Sara Duterte at maging ang seguridad nito ay tila nanganganib na rin dahil sa masamang balak ng mga ito upang tuluyang mapatalsik sa pwesto ang pangalawang pangulo nang sa gayon ay wala nang humadlang sa kanilang mga pinaplano. Dagdag pa ni Olamide, malaki umano ang utang na loob nila sa pamilya Duterte dahil sa kabutihan at proteksyon na ibinibigay ng dating Pangulong Duterte sa kanila, kaya't bilang ganti ay handa umano silang lumaban para sa pangalawang Pangulo na si VP Sara Duterte. Ayon pa nga sa kanyang naging statement, hindi kami pwedeng magpabaya. Kung kailangan niya kami, nandito kami physically kasama ng prayers namin. Nandito ang MNLF, ipatawag lang kami ni Vice President Sara Duterte and we are ready. The MNLF is always ready for this one anytime. Kaya naman dahil nga sa balitang ito ay hindi na nakapagpigil pa ang ilan sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon nga sa kanila, paktay tayo dyan, kalabanin nyo na lahat, huwag lang ang mga Duterte dahil nasa Mindanao lahat ng mga mababangis at mga mandirigma. Ito talaga ang ikababahala ko pag kumilos ang mga sundalo at kapatid na Muslim. Handa rin ipagtanggol ang BP, BBM, huwag mo nang antaying maubos ang pasensya ng buong sambayanan at baka kung saan kayo pupulutin. Kaya mag-isip-isip ka na, Mr. President, wala na sa hulog ang pinaggagawa niyong magpinsan at mga aso nyo dyan sa Kongreso. Kundi na lang, Mr. President, ikaw din. Saludo kami sa inyo, sir, at sa MNLF. Protect our VP Sara Duterte. Magkaisa tayo at narito, panukurin pa natin ang buong video. Very obvious ang ginawa na magtanggal ng security para the Vice President will be open to any accident, incident, whatever, vulnerable yan. So, parang ipamukha sa buong mundo na yan, nag-iisa na lang siya, etc. Parang matanggalan ng pwersa, talagang vulnerable siya. So, it is a violation yan. Gaano namang kahalaga na yung mananatili sa kanya na security ay meron siyang trust and confidence? Kasi napansin niya, yung pawang mga tinanggal sa kanya, yung matatagal na rin sa kanya, galing sa Mindanao, yun pa yung mga nilipat dito, tapos yung mga meron na mga ibinigay doon, na yung mga natitira, pero hindi siya yung pumili. Gaano kahalaga na meron kang trust and confidence sa yung nakapaligid sa'yo? Number one, pinakamahalaga talaga na yung security mo, trusted mo talaga yan. Mahirap maglagay ng security na hindi, wala kang tiwala. So, hindi ka mapalagay talaga dyan. So, deliberate yan na gano'n ang ginawa sa kay para ma-demoralize ang ating Vice President, the second highest office of the land. Dapat hindi nila ginawa kay Vice President Inday yan. Very obvious talaga. Opo, at si Senador Ronald Bato de la Rosa nag-post po na kumbaga nanawagan sa lahat ng mga nasa o galing ba sa security sector o marunong ng armed combat na willing, no, bayanihan para sa pagbibigay ng seguridad dito kay Vice President Inday Sara. Sinigurtahan naman ito ni Senador Robin Hood Padilla at ni Senador Bongo, at nakita ko rin po sa post ninyo na handa rin kayo na magbigay ng seguridad po sa pangalawang Pangulo. Yes, it is incumbent for us, obligasyon namin
hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng mga Duterte sa ang mayor namin, ng aming founding leader, Professor Norbis Pari na nandito sa Davao. Malaking utang na loob namin sa kanilang pamilya. So, hindi kami pwede magpabaya kung kailangan nila kami, nandito kami, physically, kasama ng mga prayers namin, na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito kami nilip. Ipatawag lang kami ni Vice President, and we are ready. The MNLF is always ready for this one. Anytime. Opo. Ready kami. Dito ang answer namin sa panawagan ng mga mahal natin ng mga senador, sila Senator Bongo, Senator Mato, at saka si Senator Robin. Here we are, the MNLF. We are ready. Opo. And ano naman po yung masasabi ninyo na ikinukumpara ng si VP Sara kay dating Vice Presidente Leni Robredo? Meron bang pagkakahalin tulad kung i-assess mo kung pagdating sa seguridad? Saan ba ang mas nangangailangan ng seguridad dahil sa kanilang mga stand? Alam naman natin, bukal si Pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte sa paglaban dito sa CPP, NPA, NDF mula pa noong ito ay alkalde at hanggang sa kasalukuyan. Unlike dito naman kay VP Leni, hindi ko lang alam kung sino po yung talagang meron siyang mga matinding mga pronouncement po. Very dangerous kasi kaya nasabi ko vulnerable ang ating mahal na Vice President kasi very loud, very vocal ang ating Vice President against CPP, NPA, mga kapatid natin dyan sa kabila. Itong NTFL Cup na issue, strong ang support ng ating mahal na Vice President. Kaya siguro deliberate na tinanggalan ng security para ayan na, ambusin nyo na yan. So, kasi threat siya, hindi politically, threat talaga siya. Sabi according to the Vice President, obvious naman, wala namang iba, designated survivor yan. Whether we like it or not, she will be the next president. Kung talagang magkaroon ng patas na eleksyon. Kaya parang desperado na. O wala nang security yan. She is open. So, deliberate yan. Pero nandito naman tayo. Ito, samantalahin ko na ito. Panawagan, calling all Mindanaoans, especially in Davao City, let's all unite for justice and restore confidence sa ating mga kapulisan, sa police force. Let's all unite and kailangan natin suportahan ang ating mahal na Vice Presidente. At salahanay naman ng mga kapulisan. Kung kailangan ninyo ang support namin, we will support na maayos natin ito sa anumang bagay. Siguro I will rather recommend. Marami naman pwedeng maging chief PNP dyan na may alam ng batas, na may background ng law. Dapat the organization of the Philippine National Police maghanap ng magaling, may alam sa batas ang maging chief PNP. Si General Marvel, nawala na yung kanya nawala na yung trust ng taong bayan sa kanya. So nangyari ngayon. Balik sa iyo, Alvar. Opo. Sir, itong, nagpalabas din po ng mensahe ng pagpapasalamat itong si VP Sara Duterte sa lahat po ng mga natatanggap niya na mga suporta, no? Kabilang na ang mga senador, kayo rin po, nabanggit niya dito, sabi niya, huwag kayong mag-alala sa akin at hindi ninyo kailangan mag-ambag ng pera para sa security ko. Ang pagtatrabaho sa pamahalaan ay pag-aalay ng buhay para sa bayan. Alam nating lahat ng bahaging ito ng serbisyo. Isa lang ang hiling ko sa inyo, ang kaligtasan ng aking pamilya. Huwag ninyong payagan ang anumang karahasan sa aking ina, asawa at 4 na anak, personal man o sa internet. At kung sakali man, huwag ninyong palampasin ang sinumang gagawa ng kapahamakan laban sa kanila. Sa kabila ng maraming mga positibong pagbibigay tugon sa panawagan na ito na magkaisa para sa proteksyon, patuloy na nagiging pagkumbaba ang Pangalawang Pangulo. Actually, nung una pa niyang statement na pagkumpirma na tinanggalan siya ng security, nabanggit na niya doon, hindi naman maapektuhan yung kanyang trabaho, no, as Vice Presidente matapos siyang mag-resign nga.
Pero yun nga yung ikinainis niya dahil gusto na niyang tuldukan yung issue, yet tuloy-tuloy pa rin itong mga sinasabi niya na kasinungalingang pinagsasabi nitong si Romel Marbel, Sir Asis. Yan na nga, nakikita ko at narinig ko rin na yung halimbawa, nagpadala ng sulat na gano'n. So kaya nasabi natin, sabi si Presidente, sinungaling siya. So, siguro malakas siguro masyado yung boss ni Chief PNP Marbel na wala siyang magawa except to obey. Dapat kung ano ang mandato ng PNP, hindi siya dapat ma-influensya ng any political movement. Ito, obvious ito, political harassment talaga yan. So sad, nakalulungkot itong nangyari sa ating bayan ngayon. Opo. Sir Asis, bilang panghuli, bago si partner Jay, nakikita niyo po ba yung pangyayari doon kay dating Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos? Maaari ding mangyari. Siya, kumbaga former siya, nasa siya, kumbaga civilian, balik civilian siya, doon siya yung pambato ng Republican. Pero ito, nasa nasa mismong pamumuno pa, pangalawang pangulo natin. So maaari din na mangyari yung nangyari doon kay Trump dito kay Vice President Sara? Of course not. Kaya nga, naisipan ko volunteer, mag-post ng security na tutulong tayo sa pag-provide ng security kasi hindi natin pwede ma-underestimate ang kalaban. Bangta ng buhay ang ating. Kung desperado na ang kalaban, mag-resort na yan to any